Mga kanal fans ngayong pageant season. Naglipanan na naman sila at nagbibigay ng mga negative vibes at crab mentality. Kaya basahin natin itong isang fan na ugaling kanal. Sabi niya kasi dito, yan na naman kayo. Todo buhat kay Atisa. Maliwanag naman na mas magaling si Peru and USA. And hindi yung injured ang basis dyan. Di sana lahat na lang ng contestant injured din. At iyan ang basehan ng mga pesteng vlogger na OA. Siyempre naman, nag-rest back ako sa kanya. Mas peste ka. Nakikinood ka lang, pero ugaling kanal ka. O di ba? Let us clarify yung sinabi ni ate dito na ang basis daw is yung injured ang paa. Pero kung babasahin nyo tsaka papanoorin nyo yung buong context ng vlog ko, eto yung full performance ni Atisa Manalo. And in-explain ko doon yung kanyang performance doon sa gown competition tsaka sa swimsuit in which hindi niya ipinakita na meron siyang iniinda na injury pala, di ba? So, nag-focus tayo based sa kanyang rampage at hindi doon sa kanyang present na health condition. So maliwanag na siguro hindi niya pinanood yung vlog and nag-base lang siya sa title ng vlog and nag-comment na ng negative vibes. Ito yung mga ang lalakas ng loob na mag-comment ng negativity, tapos gumagamit sila ng fake profile, and then kapag na-call out sila, magiging feeling victim sila. Tapos naghihikayat pa sila ng sympathy para ipagpatuloy pa rin nila yung negativity. No wonder hindi natin mabiblame yung mga ibang personalities, mga beauty queens o kaya content creators na kino-call out na rin nila etong mga below the belt na nagko-comment. Kasi I feel them I feel them kung gaano talaga yung tindi ng toxicity na ini-spread ng mga kanal fans na ito. The second dito is yung crab mentality. Ito yung nakakahiyang trait talaga na toxic Filipino culture na kung saan hinihila talaga pababa ang kapwa Pinoy natin, mapa dito man or doon sa abroad. Especially kapag sa workplace, as an OFW ka, na hahatakin ka talaga pababa. Especially kapag nakakaramdam ka ng inggit. Ayan. Pero ito yung isang nakakalungkot no na hinihila talaga imbis na suportahan ang kapwa Pinoy. So, hindi mo talaga may iwasan na meron at meron mga Pinoy na ganito ang mindset na imbis na matuwa, mas gusto pa nilang maging toxic at ibaba ang sarili nilang kapinoy para masatisfy yung negativity sa kanilang puso. So, masama pala na mag-support tayo sa sarili nating candidates para i-represent ang Pilipinas sa international competitions kasi naglipanan na talaga ang mga crab mentality na katulad nito. Sa tutuusin nga beneficial ito para sa mga kandidata ng Pilipinas. Kasi, di ba binobroadcast natin and dinadagdagan pa natin yung kanilang popularity sa social media. Tapos pinag-uusapan natin yung strengths nila and kung ano pa yung mga information na gustong tuklasan pa ng mga fans na interesado sa kanila such as si Atisa Manalo, si Jay Opiasa, Chelsea Manalo o kahit sino pang nag-represent ng Pilipinas, di ba? Pangatlo dito ay yung anti-Atisa pageant fans. Kasi nga, nung sumali siya sa mga national pageants, hindi siya yung kanilang bet. Hindi siya yung naging manok ng mga fans. So, nung nanalo si Atisa, o kaya na-appoint siya bilang representative ng Pilipinas sa mga international competitions, hindi sila masaya. Hindi sila naging masaya. And until now, hindi pa rin nila matanggap na si Atisa Manalo ay nagko-compete na ngayon para sa Miss Cosmo kasi nga yung pambato sana nila na dapat manalo hindi nanalo. Kaya iba pa rin talaga yung level of bitterness and hindi pa rin sila nakaka-move on. Kaya hanggang ngayon, pati kami na nag-vlog lang about Atisa na it happens na siya yung representative ng Philippines, kami rin yung ini-spreadan nila ng katoksikan nila. I am very sure na kapag si CJ Opiasa ang next na i-vlog ko, meron at meron talaga na magko-comment o kaya mag-message sa akin directly na ganito,
na ayan ka na naman. Susuportahan mo na naman, i-hype mo na naman si CJ Opiasa sa pageant na yan, and then blah 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 blah, with all that negativity run, with all that all caps, ayan, very toxic talaga na, very crab mentality, hindi demure, hindi cutesy, very kanal talaga. Pero I'm sorry to say, since matagal na akong nagva-vlog about pageants, magva-vlog at magva-vlog pa rin ako, hindi lang naman kay Atisa Manalo, hindi lang naman kay CJ Opiasa, hindi rin lang naman kay Chelsea Manalo, kundi kahit sino pa. Kasi ever since the world began, gustong-gusto kong binavlog talaga ang mga pageants and walang makakapigil sa akin. Para sa mga hindi familiar, kung ano nga ba ang kanal na pageant fan, parang ganito siya na hindi lang ganito may mga consistent talaga na nagko-comment o kaya ina-spread nila yung negativity about sa isang candidate o kaya binabrag down talaga nila ang kapwa Pinoy using social media platforms via sa comment section. Tapos yung iba gumagawa pa ng video just to spread hate. Ganun yung mga ibang kanal fans. Kaya nga kanal fans kasi from the root word kanal, mabaho, mapanghi, alam mo yon, lahat ng mga maiitim na budhi ng isang kanal, parang ganun yung ugali ng isang tao na negativity talaga ang kanilang outlook sa buhay na walang ibang kundi gawin basta mag-spread lang ng negativity. Ito yung isang nakakahiyang toxic Filipino trait na napansin na ng ibang countries towards Filipino pageant fans. Kasi hindi mo talaga mapipigilan na may mga kanal pageant fans na nagkakalat sa mga iba't ibang international pageant pages. So mga ginagawa nila is to make negativity, yung mga negative comments against sa candidates nila, and then yung iba kino-compare yung Philippine candidate versus yung candidate nila. So ganun yung mga ginagawa ng mga ibang kanal attitude fans. That's why yun yung napapansin ng mga, or yun din yung ikinakadismaya ng ibang foreign pageant fans. Kaya kapag nagbaback to you sila sa atin, yung iba nagiging, alam mo yun, feeling victim. Feeling victim, paawa effect, yung mga ganon. Kasi nga, nakakahiya yung mga ganitong gawain. Lalong-lalo na kapag napapansin na tayo ng mga ibang foreign pageant fans. Abangan na lang natin si Atisa Manalo sa finals night ng Miss Cosmo 2024. And I am not sure kung eto na yung talagang finals night ng pageant na ito. Kaya tignan natin, baka merong biglang announcement just like before kasi nga ang daming unavoidable circumstances such as nahulog yung, may mga parts na yung ginagawa, yung stage na medyo nahulog or whatsoever, mga ganyan. And hopefully, walang future accidents na mangyayari in the future. And this is a very important learning lessons sa mga nagko-construct ng mga malalaking venue, malalaking event, kasi maraming eyes ang nakamonitor dyan. Okay, and hoping for the recovery of Atisa Manalo para naman hindi na siya mahirapan pa pagdating ng finals night kasi nga mag-wear siya ng malalaking stiletto, yung mga very high heels, tsaka mga platform heels. Nakita niyo naman, di ba? Magkaiba yung ginamit niya doon sa gown tsaka sa swimsuit na mga platform heels ata doon sa pag-entrada niya. And then doon sa swimsuit is, I believe, iba na naman yung ginamit niya. So, I'm not sure kung ina-adjust yon kasi nga, di ba, yung iniinda niya. And I am very sure meron na namang magko-comment na mga pageant fan with kanal attitude promoting crab mentality. Okay, so thank you for watching. Follow nyo na lang ako sa Instagram kung gusto nyo pa ng more updates about pageant and of course, my personal vlogs. So thank you so much and have a nice day.